Ang may-ari ng sasakyan ay yung Orient Pacific Yes. Corporation. That's it. Okay na. Na kung saan board members nga yung mga binanggit mo Yes. pangalan. Sino po yung board member? Binanggit niya. William N. Kenneth Gatchalian. Mukhang pagtatakpan ng mga kapos senador ito ah. Pangalan? William N. Kenneth Gatchalian. Okay. Do you have the same information? Okay. Diba, bakit ganun, diba? Ba't hindi ina-address? Sir, same information, just to confirm. Yes. Yung Okay. corporation, yes. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. Okay. At validated yung intel na yun, sir. Yes. It's from the SEC. A1 info yung... Nabatas yung SUV yon na dapat panagutan. Hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino nga ba ang pinagkakakilanlan ng may-ari at gumamit nitong kotseng ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga ba'y issued sa isang miyembro ng Senado. Hindi pa ako binabalikan ng LTO kaugnay sa bagay na yan. Kung mapatunayan Wow, 2 days ago ito ah. Magkatropa ata kayo eh. ng Senado, meron bang responsibilidad or... Kailangan lamang naman na actually maliit na infraction lamang naman. Kailangan Wow, lamang naman nila wow, maliit lang daw. presenta yung sarili nila, magbayad ng fine, at kung may paglabag dun sa paggamit ng protocol plate, ay isurrender yung protocol plate. Pero At i-impound dapat. ba yung Kasamahan ninyo? Ano? Tinanong niyo po yung mga kasamahan ninyo? Hindi. Oh, hindi. Inaalam nga muna kung Pag sila, inaalam. Pero pag yung mga common tao lang, abay, wala, impound na yan. Pati totoo nga ba yung protocol plate na yon o hindi. At matapos kami bigyan ng impormasyon ng LTO, yun siguro ang dapat na panahon para malaman kung sino talaga yun. SP, pero Paano namin malalaman kung tainted yung LTO? Paano namin wala tong mga to. Pero tignan ninyo itong si Gatchalian. Saan ka kumukuha ng income? Galing, di ba? Galing ng, talagang nakakabilib. source ng income. Sa Binusisi. Pag sila magaling mang busisi. business po. Pero pag sila yung nahuli, inaalam, iniimbestigahan, antayin pa natin. 2 days ago, dumadaan. Pero pag yung mga ganito, abang The galing. business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Ikaw, yung kumpanya ninyo, Orient. Ginagamit pa yung protocol plate. Wow. Tinignan Opo, ko sa may mga- more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Di ba? Galing niyang mag-imbestiga. Pero sa kanila, abay, anong pecha na, pinagtatakpan pa rin nila. Ano ba kasi yan? Ano bang issue yan, Jojo? Bagong balita, sumuko na ang driver ng SUV na may peking plaka na number 7 na dumaan sa EDSA busway. Detalye tayo naman sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Kinilala na nga ng Land Transportation Office o LTO ang driver at yung may-ari ng sasakyan na may plakang 7 na illegal na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Kanina, Rafi, ay prinisinta ng LTO si Angelito Edpan na nagpakilalang driver ng luxury vehicle na naharang sa Saan kaya nila ito napulot? Bakit after 2 days pa saka may lumabas? Di ba pag LTO, meron kayong database. Pag in-input ninyo yung mga plaka-plaka dyan, may data na kayo kung sino ang saan nakarehistro yung mga plaka na yan. Nakakatawa kayo? sa EDSA busway. Ayon naman kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, nakarehistro ang sasakyan sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. Kasama ni Edpan na humarap sa media ang abogado at direktor ng nasabing kumpanya. Hindi sumagot ang mga kinatawan ng kumpanya nang tanungin kung bakit sila may ginagamit na plakang 7 na ini-issue lamang ng LTO sa mga senador. Ini-issue lang sa mga senador? How come? Ito naman ni Edpan, dumaan raw sila sa EDSA busway mula sa Parañaque. It's a busway. Pero kapag tricycle yan, ordinaryong tao, wala na. Kulong na to. Sila ng Ortigas dahil masama raw ang kanyang tiyan. Pero hindi si Edpan ang nakita sa video ng DOTR site. Hindi pala si Edpan yun, Kung hindi isa pa nilang kasamahan sa kumpanya. After 2 days,
Saan nyo ito pinulot? Laki namang nakuna na nasa passenger seat sa kanan ay isa umunong investor na inihahatid niya. Ayon kay Naka. EDPAN, 4 sila sa loob ng sasakyan ng mga panahong nahuli sila sa EDSA busway. Tinanong ang kinatawan ng kumpanya kung sino ang may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang sasakyan, pero tumanggi silang pangalanan nito at hanapin na lamang daw ang record sa Securities and Exchange Commission. Ayon naman kay Atty. Mendoza, hinahanap na nila ang record ng kumpanya sa SEC. Patong-patong, Rafi, na paglabag ang ipinataw kay kaya. EDPAN na may multang umabot sa 9,000 pesos at tiniketan nga itong si EDPAN sa harap ng mga media kanina. Pero Magkano lang yun? ayon sa LTO, siya lamang yung may pananagutan at wala yung tatlo niyang kasama sa sasakyan. O pati yung Orient. Narito ang pahayag ni Ginoong EDPAN. Nakapangalan. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo napiling wala ko noon, sir. Ay, ano yan? Rason ng pambata. Kung, ano, sir, sumubok na Wala dumaan to. doon, sir. Tingnan natin yung kay Ted Filon. Mas maganda ito. Privacy concern, no? Yun yung sinasabi niya. Data privacy. Kahapon pa lang po, no, ang ilan po sa ating mga kasamahan sa pamamahayag, gaya po ng bilyonaryo, ay naglabas na po ng news item, ano? Opo, basahin mo nga itong news item mismo. Galing po ito sa Billionaire website, ano po, at ilan po din sa ating mga news sources. Alright. Opo, standby lamang, Brad Jeff, kasi paliwanag lang ho natin paano, how is this imbued with so much public interest, Okay. no, itong isyong ito. Ano sinasabi? Exposed. William Gatchalian owns SUV which forced its way into EDSA busway. Galing po ito sa bilyonaryo. William Gatchalian, tatay ni La Sherwin at Win Gatchalian, ang may-ari ng sasakyan. Pero yung plate number ay protocol plate number. So hindi senador ang may-ari, pero may protocol na plate number ng senador. Wow! Using the power, Bilyonaryo William Gatchalian, father of Senator Sherwin Gatchalian, owns the Cadillac SUV that was caught in a viral video breaking traffic rules according to the records from the Securities and Exchange Commission SEC. The Land Transportation Office announced that the SUV, which bore the 7 plate reserved for senators, was registered under Orient Pacific Corporation, but it did not disclose the individual owner. SEC records obtained by Billionario.com showed 2 Orient Pacific firms, and both are owned by Gatchalian. The two entities, formed in 1889, had Gatchalian and his wife 1989. 1989. The two entities formed in 1989 had Gatchalian and his wife Diwa and son Kenneth as directors and officers of the real estate firms. Gatchalian had previously denied being the owner of the controversial SUV in the notorious November 3 incident. It took the LTO, dininay pa nila. which claimed the 7 plate was bogus, 3 days before revealing the owner. The Cadillac's driver, Angelo Edpan, was presented in a press conference by the LTO on November 6, Grabe along to. with Omar Ginomla, a director of Orient Pacific. They were mum on Gatchalian's ownership of Orient Pacific. Tahimik sila. Pero connected yun sa Gatchalian, pero hindi sila makapagsalita. Opo, at for the record po, kami tumatawag ngayon sa opisina po ni Senator Sherwin Gatchalian para po sa panig ng mga Gatchalian kung mamarapatin niya po. Dito ho, sa artikulo po ng Bilyonaryo, sinabi ho nila na mismo daw po si Ginoong William Gatchalian ay tinatanggi na sa kanila itong SUV na ito. Kahapon po nung lumabas na itong pangalan ng Orient Pacific Tinatanggi nila? Corporation. Kami po dito sa aming staff, ito po si Chacha, agad po kaming nag-research po, napakasimple. Paano na i-connect Kahit itanggi ninyo, ang galing ng research nila, yung nila Chacha at Ted Filon. Orient Pacific Corporation, CHA, dito sa pangalang Kenneth Gatchalian. Ano muna ang pinuntahan yung website at paano mo agad na-trace yung pangalan ng Kenneth Gatchalian sa Orient Pacific. Oo, kahapon po, pag sinearch nyo po, yung pangalan na Orient Pacific Corporation, meron pong website na lalabas dyan. Isa po yung kumpanya. And then under that company, nakalagay po dyan yung mga board of directors. Sa ilalim po nun, may profile yung mga board of directors. Nakalagay po dito,
Kenneth Gatchalian. Ayan. Ayun. Nakalagay po dyan yung edad niya, isa siyang Pinoy, saan siya nag-aral, and then nakalagay din dito, he is currently the President Director of the Wellex Group Incorporated. Dito po sa Wellex Group Patay tayo Incorporated dyan. website namin nakita na siya po ay konektado dito sa Orient Pacific Corporation. Sabi nga dito, he is currently the President Director of the Wellex Group Incorporated, Waterfront Philippines Incorporated, Waterfront Manila Premier Development Incorporated, marami pa pong ibang kumpanya kasama ang Orient Pacific Corporation. Ayun. Kaya po, ganun po lamang po nga kasimple ang research dito, ano po, without necessarily asking for the official SEC document Kasi kapag tanungin mo pala yung mga official na yan, wala, itatanggi nila yan. tungkol po sa kumpanyang ito. Kung paano, ito pong Wellex, ito po isa sa mga mimi-ari nga ng mining company, diyan po sa Romblon if you recall. So, hindi naman itinatanggi ang Gatchalians ay meron pong mining company, may casino, at meron din po ngayon usapin dito po sa May casino, may pogo. Kunwari, si Sherwin Gatchalian, nag-head ng pogo-pogo in hearing. reclamation. Yan Pero po ang sila pala. mga kanila pong mga ari-arian at kanila pong mga All pogos are banned. negosyo. Ngayon, going back dito po sa isyong ito, so, ang atin lang po kasi, una, no? Ngayon, kinukumpara po ng marami yung treatment ng otoridad sa pangyayaring ito dito po sa mga nakamotorsiklo, di ba, na lumalabag sa busway, mga nakamotorsiklo, di ba? Kaya nga. Kung harangin yan, talaga naman. Tama, nakita ho- sisigawan pa. Opo, di ho ba? Oo, Sigawan. yung kanilang treatment sa mga nakamotorsiklo at sa mga, sabihin na po natin, pasaway din ng mga pribadong motorista. Oo, automatic may action kaagad yan sila. Pero pag ito, Gatchalian eh. At doon din po sa iba, na ambulansya po na sinasabi na ang nakasakay daw po, hindi naman mga pasyente, no? Yung treatment nila dito na medyo parang iba ang observation. May tinatago sila eh. Mga reserved silang lahat. Po. May reservation lahat eh. Kaya ngayon, mabuti nga po si Idol Rafi kahapon din humarap po sa media, sinasabi nga niya na siya naman ang nagsabi daw na, Patawa-tawa naman si Rapi. Ano daw yun? na Pero umano- kapag ibang ano yan, pag pipitsuging tao, ba, ang gagaling nilang mag-imbestiga. ay kamag-anak ng isang senador. Dahil tropa, patawa-tawa pa. Well, obviously po, si Sherwin Gatchalian, yung may-ari nitong SUV na ito. Ang atin lang po kasi nga dito, bakit po ito imbued with public interest at nawawala po dito ang kanilang privacy sa ownership nito? Kasi nga, di ba, kung anak mo ay senador, kapatid mo ay senador, hindi maaari naman din na maging ticket ito sa ganitong pangyayari kahit na hindi ka sakay. Kasi ngayon di mo alam at hindi natin po alam kung aamin ba yung driver, kung talaga bang sino mga sakay nito. Baka nga si Gatchalian, any of the Gatchalians, yung sakay nung time na yan eh, since mahuhuli, hinahabol, kaya nagmamadaling tumakas. Kasi malalaman nakatakas. At least yung driver lang ang kanilang isasalang dyan. Ang galing Hindi ho ha. ba? Kasi nga po pinag-uusapan natin dito ay yung magiging halimbawa. Public office is a public trust. Tama, Diba? tama. Etc., etc., etc. Mawalang ganang lang kasi po kami tumatawag ngayon sa tanggapan ni Sherwin Gatchalian para makuha ang kanilang panig dito. And already, O, di ba lagi nilang sinasabi kapag daw flight is an indication of guilt. Lagi nilang sinasabi yan sa mga resource person kapag hindi nagpapakita. Bakit hindi kayo sumasagot, Gatchalian? Guilty ba kayo? record yan. Di po ba? Dito kasi pinag-uusapan natin, kung gumagamit ang sasakyan na pag-aari ng inyong kumpanya ng peking plate number, anong ibig sabihin yan? Aba, ginagamit peke. Aba Diba? dapat accountable kayo sa batas niya. When will you come forward and come clean? Sino ba talaga sakay nito? Sino ba ang nagpakabit niyang plate number na yan? Saan ba galing yung plate number na fake? Kaya kilala ko kanina, kasi baka bukas makalawa sabihin ng LTO, hindi, tunay pala yung plate number. Firm sila. Na pag fake, meron ngayong hinuli ng LTO gumamit ng fake na driver's license. Ayun, kumbaga may kaso na tapos ito
Sabi ni Wala. attorney. Hindi ho ba? Peke. Opo. Kaya po ito pinag-uusapan natin. Kasi nga ang ibang tao dito kung ano-ano sinasabi at nasasaktan sa kanila pong nababalitaan at naririnig na kung umano ay VIP treatment Oo. dito po sa kasong ito. Unfair treatment. Sabi nga ni DJ MOD na nakatutok sa atin ngayon. Sabi niya, unfair yan. Ba't ganyan? Di po ba? So, Oo. ang atin lang, kailan kayo haharap at magsasabi sa totoong kwento dito? Sino ba sakay nito? Sino ba ang saan nanggaling ang plate number na ito? Baka si Gatchalian yung Sino ba sakay. nagpakabit nito? At kailan nyo pa ito ginagamit? Di ba? Kailan pa ginagamit itong Matagal na. umano'y peking na plate number na ito? Opo. Pero sa tingin ko hindi peke yun eh. Hindi peke yung plate yun. Talagang ginagamit nila yun. Ginagamit the abuse of authority. Ginagamit nila yun. Para pag dumaan yan, laging lusot. Laging VIP. Mga ganun. Kasi nga, the more dapat, di ba? The more ka dapat na nanunungkulan sa gobyerno, the more ka dapat medyo, disimulado. Hindi ho ba? Hindi nangangahulugan na ang anak mo senador o kapatid mo senador na maaari na po natin gawin itong mga bagay-bagay na ito. Maaari sabihin natin yung driver kasi yung driver hindi sa amin yung plate number. Oo. Isang tabi natin yung driver. Kasi driver yan akuin niya na yung pagkakamali doon sa busway. Yung paggamit ng fake. May-ari ka, pumapayag ka, nakakabit dito fake kahit na hindi, senador naman ang anak ko senador naman ang kapatid ko yung plate, humingi ka kay Sherwin Gatchalian ng totoong plate. Pwede ba yun? Hindi pwede. You know what I'm saying? Ay, Gatchalian. Pero anyway, baka naman, intindihin natin, baka naman may pinagdadaanan si Sherwin Gatchalian. Pero si Bianca, napupulutan ngayon sa mga issue kaugnayang aktor na si Rob Gomez. Kasunod yan ang kumakalat ngayong messages ni Bianca sa aktor. Kaya mong pumunta that early. Ayan, pag umalis na si Sherwin. Brought my dogs, let me know para I can go back beaches early to see you before I leave. Early to see you para bang bang. Sa unang screenshot, He's not here, he's in Valenzuela. Oh, it's time to bang bang. tinatanong ni Bianca kung kakayanin ba ni Rob na pumunta sa lugar niya ng alas 7 ng umaga. Wow, ang Sa aga isa niya pang mensahe, agang bangbangan yan may nabanggit si Bianca na wala raw sa kanyang bahay at nasa Valenzuela. Nako, Ang say nasa hearing na. ng mga Marites, ang tinutukoy ng aktres ay ang kanyang nobyong si Senator Win Gatchalian. Ang sumunod na screenshot, message ni Bianca saying, and I quote, "You didn't reply on Telegram." Wow, nagsiselo si Bianca. Ay, bang bang. Meron ka naman na pick up na ibang girl, no? Ay, Bukod kay Bianca, nadadawit din sa issue ang Nako. beauty queen actress na si Herlene Budol. Patay. Base kasi Nagsiselos, sa mga kumalat din nagsiselos kay umanong palitan ng mensahe ni Herlene at Rob, tila may namamagitan sa kanila. Nako. Matapos pumutok online ang mga umano'y text scandal na ito, sabi lang ni Herlene, bakit daw siya nakakaladkad? Kasunod nito, paglilinaw ni Bianca, Antindi ni Rob, ha? kaibigan lang sila ni Rob. Wow! Magdadala raw ng regalo sa kanya si Rob at gusto niya lang makuha ito ng maaga bago pa Palusot. siya umalis. So bakit kailangan pa na kailangan na umalis muna si Gatchalian? He's not here, he's in Valenzuela. Bang bang. Anya, nakakadismaya lang na nailabas ang kanilang usapan nang wala niyang pahintulot. Obvious naman daw na dinilit ang ilang bahagi ng pag-uusap para pagmula ng mali siya. Sa huli, ang nais So, intindihin na lang natin yun kasi baka may pinagdadaan si Gatchalian